mga tropa tayo dito sa Canada na hindi ganoon kalaki yung mga income mga tropa. Kaya naman, yung tayo mga Pilipino ay sobra yung pagpupursige para mapataas ito o magkaroon pa ng maraming income mga tropa. Pero kung ikaw ay yung malitang income mo dito sa Canada, huwag ka malungkot mga tropa kasi magbibigay ako sa iyo ng practical tips para mapalago mo yung pera mo kahit maliit ito mga tropa. Itong tips na to ay yun dito ay ginawa ko ng mga tropa at talaga namang napatunayan ko na effective at may resulta talaga mga tropa. Kung una mong gagawin mga tropa, syempre mag-budget ka. Karamihan sa ating mga Pilipino ay hindi marunong mag-budget. Kapag sinasabing mag-budget ay parang sinasabi na sakal yan, parang hindi ka na pwedeng gumastos at hindi mo na kailangan pang hindi mo na mabibili yung mga gusto mo sa buhay mga tropa. Mali mga tropa, ang pag-budget ay isang allocation lang ng pera mo papunta doon sa mga pangunahing gastusin ng iyong household mga tropa. So, una na dyan syempre yung pagkain, transportation at saka yung bahay o renta. Kung may mortgage siya, mortgage o renta mga tropa. Pero mga tropa, isasama mo rin yun syempre yung luho mo, yung mga gusto mo sa buhay. Ganun ang pag-budget, hindi yun sakali o hindi yun pamamaraan para hindi ka na pag-gastusin mga tropa. Ito lang ay isang paraan para i-allocate muna yung pera mo sa tamang lokasyon bago yung luho mga tropa. So pagka nag-budget ka, isama mo rin yung luho mga tropa, yung mga gusto mo sa buhay. Kasi kailangan din natin ito sa Canada para naman ma-reward yung sarili natin, di ba? Tao lang tayo, meron tayong pangangailangan at meron tayong gusto. Mga tropa, lagi ko itong sinasabi sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko at sa mga kakilala ko dito sa Canada. Mga tropa natin, basically, na i-prioritize mo ang savings at saka investing mga tropa. Uunahin mo yan lagi kapag sumweldo ka. At pwede mo pwede mo tong i-automate mga tropa. Pumunta ka na sa bangko mo at maglaan ka ng certain amount or percentage ng iyong sweldo o yung income papunta doon sa investing mo o sa savings mo mga tropa. Uunahin yung mga tropa at ipa-prioritize mo talaga. Maglaan ka talaga ng mga, let's say, 5%. Hanggang kaya mo lang mga tropa sa una. Kung ano yung kaya mo, kahit maliit ito, basta importante umpisahan mo. Maglaan ka kagad ng mga kaya mo lang amount or percentage ng iyong income papunta doon sa savings mo, sa checking, sa daily savings account mo at saka doon sa investing mo mga tropa. Bago ka gumastos, bago mo bayaran yung mga bills mo sa buhay, yung kuryente, tubig, Meralco, yung mortgage mo o kung nagrenta ka, babayaran mo na rin yung pagkatapos mong makapag-save mga tropa. At kapag may natira, doon mo gastusin sa gusto mo mga tropa, yung tinatawag mong luho. Susunod mong gagawin mga tropa, mag-invest ka sa tamang location. Ano ibig sabihin? Pag nag-i-invest ka, simulan mo mag-invest sa TFSA, yung tax-free savings account. Tax-free yan, kahit anong ilagay mo dyan kapag kinuha mo, ay tax-free to. Kung ano yung kita niyan o yung gains, capital gains, growth, ay tax-free yan mga tropa. Kung gusto mong mag-impok sa iyong RSP, sa iyong retirement, di ba? RSP. Ang RSP ay retirement savings plan dito sa Canada mga tropa. Kung nag-i-impok ka naman sa pabahay o kung ikaw ay kung ikaw ay unang-unang kukuha ng bahay dito sa Canada, gamitin mo yung FHSA mga tropa kasi napakaganda niyan mga tropa. Para itong pinaghalong TFSA tsaka RRSP. So imagine, tax-free kapag kinuha mo at pwedeng makabawas sa tax income mo kapag nag-file ka ng tax. Para itong pinaghalong ng TFSA tsaka RRSP. Tropa, kung meron ka pang extra money ay mag-invest ka sa self-development, ba? Pwede kang bumili ng mga courses or mag-aral ng iba pang skills. Kung meron kang 9 to 5 job dito sa Canada, kung meron ka pang extra time ay pwede kang mag-acquire ng iba pang skills mga tropa. Marami ng skills ngayon sa online at saka sa skills trade dito sa Saskatchewan. Meron kami tinatawag na skills trade. Pwede kang mag-enroll doon. Merong konting fee pero very minimal lang, hindi naman ganun kalaki. So kung meron kang extra budget pa at meron ka pang extra pera, ay pwede kang mag-enroll dito, kumuha ng bagong skills.
aside doon sa 9 to 5 job mo mga tropa. Sa Canada mga tropa, hindi na sapat yung isang skills ka lang eh. Kailangan multi-skills ka. Kailangan meron kang alam sa tech, meron kang alam sa industrial, meron kang alam sa physical work, at meron ka lang ibang alam sa ibang mga industry pa mga tropa. So kung meron kang time at meron kang sapat na pera o meron kang extra pera, ay pwede kang kumuha ng mga ganitong course dito sa Canada kasi malaking tulong yan sa'yo. Siyempre, self-development nga eh. Kumbaga, bagong karunungan para sa'yo. Gusto mo palago yung pera mo, mag-enroll ka sa mga ganito at pag-acquire ka ng mga bagong skills dito sa Canada. Medyo hindi ko alam kung mapapaso ba tayo dito kasi ibang mga kababayan natin ay unlimited na ginagawa ito mga tropa. So, magpadala ka lang mga tropa sa kababayan mo kung ikaw ay nagre-remittance o nagpapadala sa mga kamag-anak mo sa Pilipinas ng very minimal lang at sakto lang mga tropa. Huwag sobra-sobra. Kumbaga magpadala ka lang ng pera sa kanila very wisely kung ano lang yung kailangan nila. At huwag sobra-sobra mga tropa kasi kung lahat ng pera mo, lahat ng kita mo ay pinapadala mo sa Pilipinas, sa mga kaibigan mo, ay baka wala matira sa iyo mga tropa. At sa kalaunan baka ikaw pa yung humingi ng tulong sa kanila. Nangyayari yan. Alam naman ng mga kababayan natin yan dito na nangyayari. So, kapag nagpadala ka ng pera sa Pilipinas ay dapat ay isang ala-ala mo rin yung sarili mo. Tapos, very minimal lang. Kung ano yung kailangan na nila, sapat lang para sa kanila, yun lang mga tropa. Huwag sobra at huwag labis-labis. Mga tropa, susunod. Maraming mga Pilipino ang ginagawa nito at ginagawang normal. Pero para sa akin, hindi ito normal mga tropa. Huwag ka nang umutang. At kung meron ka pang utang, bayaran mo na down to zero mga tropa. May magsasabi dyan na, tropa, utang is life in Canada. Para sa akin, hindi yan normal at hindi yan utang is life. Dapat ang gawin mo sa Canada. Kung maaari, minimal lang. Kung kailangan mong umutang para sa certain reason or any reason, ay gawin mo lang kung minimal. At kung kaya mo naman bayaran sooner, ay bayaran mo lang kagad mga tropa. Mga tropa, kapag utang ka ng utang, lalo na sa credit card at saka sa line of credit, kapag nagpatong-patong na yung utang mo ay tumataas din yung interest at nagko-compound din yung interest mga tropa. So, mangyayari niyan ay baka hindi mo na ito mabayaran mga tropa. At kapag hindi mo ito nabayaran sa tamang panahon ay pwede ka lang padala ng notice galing sa credit bureau or sa collection. Pag nangyari ng mga tropa ay baka masira pa yung iyong credit history o kung nag-build ka ng credit score ay baka masira pa ito mga tropa. Remember mga tropa, ang credit score dito ay napaka-importante sa Canada. Kung maaari ay pataasin mo to at huwag mo itong sisirain mga tropa dahil lang sa utang ka ng utang. So kung maaaring huwag ka nang umutang o kung may utang ka pa ngayon ay simulan mo na itong bayaran mga tropa. Meron tayong dalawang method ng pagbabayad ng utang dito sa Canada. Yung avalanche method at saka yung snowball method. Tatalakayin ko yan sa susunod na vlog mga tropa tungkol sa pagbabayad ng utang gamit yung dalawang method na yan. Mga tropa, kung bago ka sa channel na to at kung lagi mo ko pinapanood at sa tingin mo ay may nakukuha kang value sa ating usapan at sa tingin mo ay makabulan yung ginagawa ating usapan, ay hit mo yung subscribe button at like and share na rin para sa ating mga tropa dito sa Canada. Sunod mga tropa, lagi ko itong sinasabi sa mga kaibigan ko. Hindi ko alam kung sinusunod ako, pero tingin ko sinusunod ako kasi nakikita ko na kapag nagkakaroon sila ng problema ay okay naman, nagkakaroon naman sila ng hindi sila nagka-panic agad-agad. Lagi ko itong sinasabi, mag-build ka ng emergency fund mo dito sa Canada. Ang ideal na pag-iimpok dyan ay 3 to 6 months, sabi ng mga expert. 3 to 6 months ng monthly expenses mo ang kailangan mong i-build na emergency fund. Halimbawa, kung $1,000 ang iyong monthly expenses, kailangan mo ng $6,000. Diba? Pero alam niyo mga tropa, dito naman sa Canada, tayong mga Pilipino ay likas na masipag at talagang hindi naman talaga nawawala ng trabaho mga tropa. Kasi ang emergency fund mga tropa nga pala, ano yan protection mo yan. Hindi yan pondo para sa pagbili ng kung ano-ano mga tropa, no? Pagbili ng bagong iPhone, pag-upgrade ng ganito, hindi yan para dyan mga tropa.
Ang emergency fund ay protection mo just in case magkaroon ng kapalpakan sa iyong buhay. Let's say, nawalan ka ng trabaho, or may kailangan kang ipaayos sa bahay mo, di ba? O may kailangan kang gawin, o may kailangan kang gastusin na napakahalaga, mga tropa. So kailangan mo ng emergency fund para kahit pa paano ay meron kang pangtaapan o meron kang pangbala kapag ikaw ay nagkaroon ng emergency sa buhay, mga tropa. Ang kahalagahan ng emergency fund para sa ating mga Pilipino, tropa. Ito, totoo ito nangyayari, mga tropa. Kapag meron kang emergency fund na malaki-laki, 3 to 6 months or mahigit pa kung kaya mo, kapag may nangyari sa Pilipinas, na wag naman sana, alam niyo na nangyayari, malayo tayo sa bansang Pilipinas, di ba? Milya-milya ang layo natin at saka napakamahal ng pamasahe papunta ng Pilipinas. Kapag mayroong emergency dyan, alam niyo na mga emergency dyan, let's say, ito sasabihin ko na, kasi talaga naman totoo nangyayari. May nagkasakit, worse, may namatayan na mga kamag-anak natin, paano kung wala tayong emergency fund, mga tropa? Kung wala tayong side na cash para panggastos doon. Karamihan sa mga Pilipino rito, totoo itong nangyayari, mga tropa, na isog ko lang. Totoo nangyayari itong mga tropa na ibang mga Pilipino rito kapag namatayan, ito worst na example na, kapag namatayan sila sa Pilipinas at wala silang emergency at walang utangan, kasi baon na sa utang at hindi na talaga pinapayagang pang umutang, ang nangyayari, mga tropa, ay tinitiis na lang yung sakit ng damdamin, sakit ng puso. Talagang grieve to the max. Talagang nagluluksa hanggang, alam mo na, hanggang sa, alam niyo ibig ko sabihin, talagang mahirap makita yung mga ganong eksena sa kapwa nating Pilipino. So, ang kahalagahan talaga ng emergency fund, lagi kong sinasabi dito sa Canada, na mag-build ka, kasi hindi lang yan para sa kung ano man yung emergency mo dito sa Canada. Maaari mo yung gamitin just in case na mayroon nangyari sa Pilipinas. Remember, talagang malayo tayo sa Pilipinas at talagang kailangan natin yan, mga tropa. Pala, mga tropa, no? Ang emergency fund dapat ay liquid. Ibig sabihin, madali mo siyang ma-access at wag mo siyang i-invest. Kasi kapag in-invest mo to at lumalago na, let's say, lumalago na o kumikita na yung investment mo, mahirap mo na itong hugutin o mahirap mo na itong kunin. Kasi sa isip mo, lumalago na bakit ko pa kukunin, mga tropa? Mahirap na siyang kunin kasi lumalago na nga. At kapag kinuha mo siya ng lumalago, malulugi ka na, mga tropa. Ibig sabihin, talo ka na kagad kung kinuha mo siya ng lumalago na. So, make sure, mga tropa, ang emergency fund ay liquid at madaling i-access, mga tropa. Pwede mo siyang lagay sa bangko at huwag mo siyang lalagay sa secret stash mo dito sa bahay, mga tropa. Pwede mo siyang ilagay sa bangko, pwede mo rin siyang patubuan, pwede mo siyang lagay sa high yield, sa HISA or high yield savings account, pwede rin siyang kumita, pero wag mo siyang lalagay sa mga big investment kasi pag kumita na to ay mahirap na itong i-pull out kasi manghihinayang ka, mga tropa. Mga tropa, makakatulong din sa iyo kapag sa pagpapalago ng pera mo, mga tropa. Kapag meron ka ng financial literacy at alam mo na lahat, medyo nakakaagapay ka na o talagang alam mo na magpalago ng pera at alam mo na mag-manage ng pera, turuan mo rin yung asawa mo at saka yung mga anak mo kung paano mag-impok, mag-save, mag-invest, about financial literacy or about sa kaperahan, mga tropa. Kasi malaking tulong to sa iyo, mga tropa, kasi kapag meron din silang alam, ganun din ang mangyayari. Effect yan parang mahahawa rin sila sa iyo na meron kang alam sa financial literacy, meron din silang alam sa financial literacy, pwede rin nyo mapalago yung pera nyo ng sabay-sabay, mga tropa. Mas dapat, mga tropa, na kapag maliliit pa yung mga bata ay turuan mo siya, lalo na yung mga batang maliliit or elementary, kasi dito sa Canada or sa Pilipinas ay hindi naman talaga tinuturo ang financial literacy or sa eskwelahan, mga tropa, di ba? Alam naman natin yan, walang curriculum ng financial literacy sa school. Kaya kung maaaring, kung may alam ka na, ibahagi mo sa mga kamag-anak mo, sa kaibigan mo, sa mga anak mo, yung alam mo at yung natutunan mo para sabay-sabay kayong umangat sa buhay, mga tropa. Totoo yung nangyayari at pwede mangyayari talaga yan. So,
teach what you learn about financial literacy sa iyong pamilya mga tropa. Kasi malaking tulong yan para mapalago mo rin yung pera. Kahit maliit ito mga tropa. Yung last mga tropa at tingin ko ay valuable din to mga tropa. Pataasin mo ang iyong income. Sabihin huwag ka lang makontento sa 9 to 5 mo. Kasi dito sa Canada kapag meron ka lang isang job, so wala kang emergency, pagka natanggal ka sa trabaho, nawalan ka ng trabaho, let's say nagkaroon ng layoff sa inyong kumpanya, tapos ka na. Kasi isa lang yung income mo. Kung makakapagdagdag ka ng mga iba pang income, like side hustle, or mag content creation ka na katulad ginagawa ko, or mag affiliate marketing, e-commerce, ba? Pwede kang magtinda-tinda sa mga marketplace, Facebook marketplace, di ba? O garage sale, or basta kung ano yung pwede mo pang pagkakitaan dito. At marami namang information sa internet, di ba? Mag-search ka lang, di ba? Kung ano yung gusto mong gawin, aralin mo lang, real estate, ano ba? Wag cryptocurrency, no? Kasi hindi ako nag-invest sa cryptocurrency kasi wala akong alam diyan. Yun pala mga tropa, no? Kung mag-i-invest ka, dun ka lang sa alam mo at siguradong alam mo mga tropa. Kasi kung hindi mo alam yan, siguradong tapos ka at baka mawalan ka ng pera. Tayo mga Pinoy naman lamang sa mga pagsa-side hustle kasi sa Pilipinas pa lang ay talagang hustle tayo ng hustle, di ba? Dito sa Canada ay ginagawa natin yan. Marami ako nakikita mga kapwa natin Pilipino na nagbibenta ng kung ano-ano. Nagbibenta ng makakanin, benta ng damit, nagbibenta ng alahas, di ba? May nagla-live selling pa. Ang dami dito ng gumagawa niyan sa Canada. Talaga namang extra income. Minsan pa nga kaka-side hustle nila ay mas malaki pa yung side hustle nila mas kaysa dun sa regular job nila. Kaya ang nangyayari, nag-quit na kagad sila sa 9 to 5 nila at pinupuso na yung side hustle nila at ginawa na nila itong malaking negosyo mga tropa. At talagang totoo at pwede mangyari yan dito sa iyo sa Canada mga tropa. Kaya kung meron kang maliit na pera at meron kang maliit na sweldo dito sa Canada ay huwag ka mawala ng pag-asa kasi napakaraming paraan mga tropa. Mga tropa, except wag ka magpo-promote ng sugal. Kung ikaw ay nasa mundo ng social media, content creation, ay huwag ka mag-promote ng sugal kasi bawal na bawal yan dito sa Canada. Kapag nakita at na-find out ng CRA o ng government ng Canada, tapos ka mga tropa kasi napakalaki ng fine dyan mga tropa. So, sugal, kung influencer ka na, huwag ka mag-promote ng sugal dito sa Canada kasi bawal na bawal yan. Tropa natin dyan, sa mga tropa natin dyan sa Canada o sa mga nanonood dito sa ating YouTube channel, alin sa mga to ang mga ginagawa mo na o gusto mong gawin mga tropa, i-comment mo yan sa ating comment section para mabasa pa ng ating mga katropahan dito sa Canada mga tropa. Kung may nakuha kang value at meron kang natutunan sa video na to ay mag-subscribe ka sa ating YouTube channel. Hit the subscribe button mga tropa. Like and share na rin para sa ating mga kababayan dito sa Canada para matulungan na natin sila about buhay-buhay Canada. Kung meron ka pang gustong malaman, panoorin mo yung susunod na video mga tropa about buhay Canada yan. Kung gusto mo pang malaman ang mga buhay-buhay Canada, panoorin mo yung susunod na video. Hanggang sa muli mga tropa, ingat ka, paalam!